Ilang pribadong motorista at driver ng mga pampublikong sasakyan dumagsa sa mga gasolinahan para magpakarga ng gasolina at diesel. Umabol sila sa pagpapakarga bago pa man ipinatupad ang big-time oil price hike. Ang report mula kay Dante Perelio. Panibagong kalbaryo na naman ang papasanin ni Juan de la Cruz matapos magtaas ng presyo ang mga oil company. Sinimulan kaninang hating gabi ng Shell ang big-time oil price hike. 2 pesos sa diesel at kerosene, 150 sa unleaded at 75 centavos naman sa regular gasoline. Alas 2 ng madaling araw kanina nang sumunod na magtaas ang Chevron. Alas 6 ngayong umaga ay humabol rin ang Eastern Petroleum at alas 10 ng umaga naman ang Phoenix Petroleum. Mabigat din kasi dati nakakapag-full tank pa tayo o ako. Ngayon hindi na. Yung sahod naman natin dito mataas tapos nagtataasan yung gasolina. So basically pag tumaas yung gasolina, tataas lahat. Ayon sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan, hindi na nila alam kung paano pagkakasyahin ang karampot nilang kita. Pag-limit mo, kasama na wallet. Pakita mo na lahat. Walang kupit, di pwede mag-kupit yan. Ang hirap nga ng pasada, tumataas pa yung wala na, yung ikot ko nga. Isang ikot, bangkurodo lang talaga. Ang oil price hike ay bunsod ng pag-akyat ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at walang kinalaman sa pagsasara ng fuel pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Pakinggan natin ang ulat tungkol sa unang araw ng number coding para sa mga pampaserong bus. Makakasabot natin si LTFRB Chairman Attorney Nelson Laluces. Chairman Laluces, good morning. Magandang umaga, Igan. Okay, doon sa mga... Napanood nyo ba yung mga rason ng mga operator po ng bus? Ba't hindi nagbiyahe yung kanilang mga unit kahapon? Narinig po sa radyo. Sabi pa. Oo. Tayo ba maniniwala doon or dadaan muna sa proseso ito? Well, dadaan pa rin po sa proseso. Gaya po ng nasabi ko na noong kahapon ng umaga at saka noong sa linggo. Opo. Kung sakali pong meron kaming monitor na apparently nag-participate sa tigil pasada or strike, Opo. we will issue the corresponding notices for them to explain. At doon na lang po sila magpaliwanag sa opisina namin. Chairman, anong parusa ba rito? Ang range po is from suspension to outright cancellation. Outright cancellation. Ang kaso ba rito, sabotahe? Hindi po. Bali violation po ng franchise because franchise holders are prohibited from withholding or refusing to render service, which is public service, if that service can be reasonably demanded of them and they can reasonably render that service. That is under our Public Service Act, which covers public utilities. Chairman, totoo bang sobra-sobra yung prangkisang na-issue ng LTFRB kaya ang dami rin bus sa EDSA? Well, our data shows na medyo meron ng sobra na issue over the years. Oo. Gaano karami yung sobra na yan? Kung pagbabasihan po yung mga pag-aaral na ginawa, siguro po sobra ng may mga sa Metro Manila, sobra ng 3,000. Nako, 3,000? So kung mawawala pala yan sa EDSA, talagang maluwag, ano? Opo. Oo. Okay, hindi raw sila nagtigil pasada. Nagkaroon lang daw ng kalituhan sa komunikasyon ng kanilang mga driver kasi nga, lobat, hindi nakapag-recharge, naks. Okay. Opo. Narinig ko nga po yung mga reports na ganyan. Oo. Ayaw ko na po mag-comment dyan. Basta sa amin po, gagawin namin yung trabaho namin na mag-issue muna ng notice. Opo. Doon na po sila magpaliwanag sa opisina namin. Okay, ngayon ay holiday, walang number coding, pero mensahe po sa publiko para naman sa paghahanda natin bukas kung saan tuloy na naman ang number coding, Chairman. Opo. Doon po sa mga pasahero natin, dahil nga po may number coding, sana po naman unang-una po, ang palagay po namin dyan, hindi naman masyado makaka-apekto sa number ng mga pasaherong bus. Ngayon po, doon po sa mga pasahero natin, pwede po sana aga-agahan nila ang pasok para po sakali merong uling pangyayari na katulad kahapon, nakahanda pa rin po naman ang MMDA, ang alam ko, at kami po na tumulong kung sakali may pangyayari katulad kahapon. Okay, Chairman, maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan. LTFRB Chairman Nelson Laluces.
Pamunuan ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC humingi na ng sorry sa mga residenteng naapektuhan ng gas leak sa Makati. Sa pagdinig ng Senado, nangako po ang FPIC na hindi nila tatalikuran ang kanilang responsibilidad kasama na ang pagbabayad ng danyos. Pero ikinakainis ng mga taga West Tower ang paunang 100,000 pisong alok ng FPIC sa kanila. Pinabura naman ng Senado ang panukalang suriin ng iba pang bahagi ng mahigit 100 kilometrong pipeline at saka sila maglalabas ng committee report. At kaugnay niyan makakausap natin si Ginoong Anthony Mabasa, ang officer in charge ng First Philippine Industrial Corporation. Ginoong Mabasa, good morning po. Good morning. Kamusta na po ang itinatakbo ng inyong pag-aayos sa tumagas sa pipeline? Wala na pong tagas yun, na-repair na talaga yun. Ang ginagawa lang po natin ngayon, pinapatibay lang natin dun yung tubo na paliko bago para kung sakasakaling patakbuhin, panatag ang loob natin na maayos yung parting yun. So hindi ho temporary lang to, pasak, kumbaga long term na ho ito, yung ginawang pagkukumpuni? Dalawang aspeto ho dyan, no? Yung repair talaga permanente na yon, pero nakapagpasya na rin kami na talagang ililipat na rin o ililihis ang alignment ng pipeline at ilalayo dun sa flyover. Ililihis? Tama ho yan. Alright. Gaano katagal kaya matatapos yung pagkukumpuni ho? Yung pagkukumpuni, tapos na ho yun dun sa yung pinaka-tagas mismo, tapos na ho yun. Eto nga ho, hindi raw pabor ang mga taga West Tower sa paunang 100,000 pisong alok nyo na danyos sa kanila. Magkano ho ba ang hinihingi ng mga residenteng danyos? Sir, Ginoong Mabasa? Hello? Hello? Yes. Hello? Ginoong Mabasa? Hello? Hello? Ginoong Mabasa, naririnig niyo ho ba ako? Hello? Hello? Yes, Ginoong Mabasa? Hello? Alright, balikan po natin si Ginoong Anthony Mabasa, ang officer in charge ng First Philippine Industrial Corporation. Isang apartment building sa Shanghai, China nilamon ng apoy. 42 ang patay sa sunog. Isang amateur video ng sunog ang in-upload sa isang video sharing website ng isang residente. Ayon sa mga saksi, nire-renovate ang 28-story na building. Nagmula raw ang apoy sa nagliyab na building materials. Aabot sa 100 ang na-rescue mula sa nasusunog na building. Mahigit 80 fire truck ang rumisponde para apulahin ang apoy. 5-story building sa India nag-collapse, hindi bababa sa 32 ang patay. Aabot sa 6 na po ang sugatan habang maraming iba pa ang natrap sa guho. Dahil sa makitid na kalsada, hindi makadaan ang mga fire truck na gagamitin para sa rescue operation. Kaya naman ang ilang residente tumulong na rin sa pagliligtas ng mga biktima. Hindi pa tiyak kung ano ang sanhi ng pagguho ng gusali. 3 usan nagwala sa isang local shopping center sa Michigan. Ang isa sa mga usa bumanggapa sa bintana ng isang tindahan. Dugo ang nakalabas ang usa matapos matamaan ng bubog. Gulat na gulat ang mga customer sa shopping center sa kakaibang ikinilos ng mga usa. Wala namang nasaktan sa mga customer. Christmas siyang sa Marikina, opisyal ang binuksan. Sa unang gabi pa lang nito, agad na siyang tinagsa ng mga mamimili. Darito ang report ni Jamie Santos. Ang pagsabog na naggagandahang ilaw sa kalangitan ang naging hudyat ng opisyal ng pagsalubong ng mga taga-Marikina sa panahon ng Kapaskuhan. Marami ang nakisaya, hindi lang mga taga-Marikina. Siksikan kaagad sa lugar sa dami ng tao. At sa 800 stalls ba namang nakapwesto dito, nag-Christmas shopping na ang ilan. Masarap mamili. Bili ako yung baby ko ng laruan. Mas masaya po pagkasama mo pamilya mo. Siyempre talagang nararamdaman mo yung sama-sama kayo ngayong Pasko. Ang mga bata naman, diretso sa kalapit na amusement park. At kahit patapos na ang Halloween, enjoy na enjoy pa rin ang mga bata sa horror house dito. Bukod sa slides, may carnival rides din na libre sa publiko. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Darito na latest showbiz balita, yati ni Luan D. Luan.
Thanks, Igan. Matapos ang online debut ng Breaking News, isa pang unreleased track ni Michael Jackson ang currently streaming ngayon sa website ng yumaong King of Pop. Yan ay ang kantang Hold My Hand. Duet ito ni na MJ at ng R&B singer na si Akon. Taong 2007 nila ito ginawa. At ayon sa Epic Records, ito ang gusto ni Michael na maging first single ng kanyang next album, simply labeled as Michael. Sa katapusan ng November ito i-release. Samantala, Kapuso child star na si Jillian Ward, pinangunahan ang lighting ng Christmas tree sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong. Sa laki nito, siguradong mapapalingon ang lahat ng mapapadaan dito. At bukod sa Christmas tree lighting, nagkaroon din ng pa-party para sa mga bata kung saan kumanta at nakipaglaro si Jillian. Naroon din ang mascot ni Dora the Explorer. At syempre, bago matapos ang gabi, hindi nakalimot si Jillian na bumati sa lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat! I love you! Thank you po! I love you, mga kapuso! I'll be back for more chika, so stay with us. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat Duan, makibalitan tayo sa lagay ng trapiko mula kay Laban Yuver. Love. Nako Igan, maraming salamat. Maligayang umaga ngayon ng ating mga motorista dahil nga holiday ngayong araw at walang coding. Pero ipapasili pa rin natin sa ating mga motorista magbabalak lumabas ang kanilang mga tahanan, ang kanilang magiging future pag sila po ay nagbiyahe ngayon. Unahin na po muna natin itong nakikita natin ngayon sa mga monitor dito sa may area ng MMDA Metro Base. Unahin natin ang Philcoa na sa mga oras na ito mga kapuso, makikitaan pa rin ho ng napakaayos na daloy ng trapiko pa ang magkabilang lane. Pero makikita rin natin, medyo marami-rami na rin po mga motorista ang bumabiyahe dyan. Diyan naman po sa may EDSA Balintawak, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system mga kapuso. May kita naman ho natin ngayon ang magkabilang lane na maayos pa rin po mga kapuso. Yung kanang bahagi ay patungo po ng Makati at ang kaliwang bahagi naman ay patungo ng Monumento. Ganon din po maayos-ayos. Ang EDSA Kamuning na kadalasang talaga naman napakabigat pag may pasok. Ngayon ay ganon din. Maaliwalas din po at holiday din po ang kakalsadahan. Nakakahinga po sila dyan. Wala pong problema. Sa may EDSA Ortigas Avenue, isunod na po natin yan. Narito naman po ang daloy ng trapiko ng EDSA Ortigas via GMA traffic system. Ganon din po mga kapuso. Kayo man ho ay patungo ng Meralco Avenue, patungo ng Makati, patungo po ng EDSA Santolan, wala kayong poproblemahin. Dahil nga po holiday, wala po tayong coding ngayong araw maski po sa Republika ng Makati. Aba, bonggang-bongga yan. Aba, ito po ang ating news mga kapuso. Nako, dahil sa nangyari kahapong pagkakastranded ang ating mga motorista at mga commuter, nagkaroon po ng mukhay sa Senate Majority Floor Leader Vicente Tito Soto na para maiwasan daw po yung hirap ng mga pasahero at pagka-stranded ay dapat daw pong bilhin na lamang ng MMDA at ang mga bus operators o ang kinina ng buong operasyon ng mga bus sa Metro Manila. Ibinigay po ang solusyon na ito matapos po na magkaroon ng tigil pasada ang mga bus operators bilang pagtutol sa bus coding scheme. Iminungkahi rin po ni Soto na ang mga bus driver ay sumailalim na sa payroll para makabawas sa mga aksidente dahil ang mga driver ay hindi na kailangan pang mag-agawan at magsingitan para makakuha po ng maraming pasahero para makaboundary. Ang mungkahin po ito ay pag-aaralan ng Metro Manila Development Authority. At po muna ang pinakahuling update sa ating mga kalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Laban niyo ba? Smart naman, John and Amro, play! Balik sa'yo, Igan. Salamat. Hirit namin mamaya bus terminal sa Carmen, North Cotabato, pinasabugan. Isang patay. Tricycle driver patay sa pamamaril sa Barangay Culiat, Quezon City. At narito na sina Lynn, Susie at Connie. Alright, thank you so much. Ito na, 30 days sa labas ko na yun. At para hindi kayo mahasal later, ito na ang kailangan yung gawin. Unang-una, taas nyo yan. Simulan na ang